Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. Week 8 na tayo. So babasahin ko muna yung title ng ating MR for this week. Para sa title ng MR natin for this week, Christ as the Feast of Tabernacles and as the Spirit flowing out of the believers as rivers of living water. So, ganda. Yung title natin ay ang Kapistahan ng mga Tabernakulo bilang espiritu na dumadaloy mula sa mga mananampalataya bilang tubig ng buhay, bilang ilog o mga ilog ng buhay na tubig o tubig ng buhay. So ito yung title natin for this week. Pupunta na ako sa day 1. Sa day 1, meron tayo mga verses dito mula sa Leviticus. So Leviticus 23:39 at 43 ang mga verses natin. Okay, wait. Then on the 15th day of the 7th month, when you have gathered in the produce of the land, you shall keep the feast of Jehovah 7 days. On the first day shall be a complete rest, and on the 8th day shall be a complete rest. So mga ano to? Mga tungkol sa mga kapistahan sa lumang tipan. 43. So that your descendants may know that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. So sinasabi rito, nung sila ay lumabas mula sa Ehipto, sila ay nanahan sa tinatawag na booths. Ito mga booths, mga tent ito nung panahon na yon, mga tolda na pansamantala nanahan ng mga children o mga anak ni Israel bago sila nakapasok sa lupa ng kapahingahan o mabuting lupa. So yun yung istorya ng mga anak ni Israel. Leviticus 23 says that God ordained 7 annual feasts for His elect. The first one was the Passover, and the last one was the Feast of Tabernacles. The Passover is the initiation, and the Feast of Tabernacles is the consummation of our enjoyment of Christ. The Passover, the first feast of all the feasts ordained by God for His people, typifies that Christ is the beginning of our enjoyment of Him. That originates our spiritual life. The entire Christian life should be a feast. Amen. So ang buong buhay ng isang Kristiyano, dapat ay isang buhay ng pagpipiesta. Siyempre, pag sinabi natin nagpipiesta, nagtatamasa. Ang ibig sabihin na nagpipiesta rito, nagtatamasa. Sa lumang tipan kasi, ang Diyos ay nag-utos ng kanyang bayan, ang mga Israelites. Dapat gumawa ng 7 kapistahan bawat taon. Ang dami. Isipin mo, 7 kapistahan. At ang unang kapistahan ay ang kapistahan ng Kordero ng Pasko. So yan yung una. At ang huli, yung pinakakasukdulan ng kanilang kapistahan ay ang kapistahan ng mga tabernakulo. So yan yung so yung una, tapos yung huli. Pero sa loob na isang taon, merong 7 kapistahan. Kaya tayo sa recovery, meron tayong 7 kapistahan bawat taon. Ito ay binubuo ng mga conferences at mga trainings. Mga international yan. No, sana madaluhan natin lahat yung 7 feast na yan para buo, puspos ang ating kapistahan. No, ito ay sa pamamagitan ng ministeryo. Amen. The Christian life is a suffering life. But we suffer so that we can feast more. Our suffering helps us to enjoy the Lord.
Eventually, our suffering becomes our feasting. So yung Kristiyanong buhay, sabi niya, ay buhay ng pagdurusa. So hindi naman natin i-elaborate yan. Bakit ba naging pagdurusa yung buhay na isang Kristiyano? Pero, bagamat may pagdurusa, ito ay nagdadala sa atin na basta masahin ang mga kapistahan. Kaya, bagamat may pagdurusa, tayo ay nagtatamasa. Ito ay sa pamamagitan ng isang buhay na nagpipiesta. Siyempre, pag nagpipiesta tayo, ito ay tumutukoy sa pagtatamasa kay Kristo. This is why Psalm 23:5 says that the Lord has prepared a table before us in the presence of our enemies. Enemies indicates fighting and suffering, but the Lord makes our fighting a feasting and our suffering a table. Yung practical na feasting kasi natin, sabi niya, ito ay hapag na inihanda ng Panginoon sa harapan ng ating mga kaaway. Siyempre, pag sinabi mong kaaway, ito ay tumutukoy sa labanan. Yung buhay ng isang Kristiyano, ito ay buhay ng labanan. No? At habang nakikipaglaban tayo, merong isang hapag na inihanda ang Diyos upang magpiesta tayo sa harapan ng ating kaaway. At syempre, ang practical feasting ay yung Lord's table. So ito ay sinabi sa lumang tipan, pero ito ay tinupad niya sa bagong tipan sa pamamagitan ng Lord's table. So yung Lord's table meeting natin, ito ay kapistahan na itinatag ng Panginoon sa panahon ng bagong tipan. Kaya dapat huwag tayong a-absent yan. Yan ay isang pagpipiesta sa harapan ng ating kaaway. No? Kaya Lord's table ang katuparan. Sa lumang tipan, ito ay isang propesiya, parang propesiya sa darating na bagong tipan. At itong hapag na sinasabi na ito, na inihanda ng Panginoon sa harapan ng ating mga kaaway, ay ang Lord's table meeting. No? Kaya pag hindi mo ina-attenan niya, malaking kawalan. Para bang isang malaking kapistahan, absent ka. Amen. In this feast of the Passover, the main enjoyments were the Passover lamb, with its blood for redeeming and its flesh for fighting and walking, and the unleavened bread, signifying a sinless living. So yung kapistahan ng Passover, o kapistahan ng Pasko, ano ba meron dito? Ang sentro ng kapistahan ng Pasko ay ang kordero ng Pasko. Siyempre, pag sinabi natin kordero, ang kanyang dugo na tumutubos, ang kanyang laman na nagbibigay ng kalakasan. Ito ay ayon sa kasaysayan. Kasi nung gabi ng kordero ng Pasko, yung dugo, tinubos sila. No? At hindi sila nahatulan. Kaya ang dugo ay sumasagisag sa katubusan. Pagkatapos, kinain nila yung laman ng kordero. At yun ay nagsilbing kalakasan nila para makalakad sila palabas sa Ehipto. Tungo sa ilang, mahabang lakarin yan. Kaya kailangan, kumain ka ng panahon na yun. Kundi wala kang lakas. Maglalakad yan maglalakad. Mahabang lakarin yan. Kaya, kumain din sila ng tinapay na walang libadura, at ang pagkain ng tinapay na walang libadura ay tumutukoy sa pamumuhay na walang kasalanan. Na dapat ang pamumuhay ng isang Kristiyano ay isang pamumuhay na walang kasalanan. Kaya sinabi sa atin dito, sinless living. Dapat ganyan. Kaya yung tinapay na kinakain natin tuwing Lord's Day, walang libadura.
Kasi ang lebadura ay sumasagisag sa mga kasalanan. O kaya pinapaalala sa atin na dapat mabuhay ka sa isang pamumuhay na walang kasalanan. So yun yung kapistahan ng Kordero ng Pasko. Amen. The blood redeemed the children of Israel judicially, and the flesh of the lamb was for God's elect to eat, so that they could be nourished and strengthened to walk out of Egypt organically. Amen. Yung Kordero ng Pasko dito ay nagbibigay ng isang kaligtasan, katubusan, judicially. Judicially ito, pangbatas na katubusan. Siyempre, pag sinasabi natin pangbatas na katubusan, ito ay upang gawin tayong matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na dinaloy niya. So, dinaloy niya yung dugo upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Tayo ay hindi mahatulan at ito ay tinatawag nating pambatas na kaligtasan. Na ang ibig sabihin, binayaran niya yung ating pagkakautang. Binayaran niya ito ng kanyang dugo. Nang ibig sabihin, siya ang namatay para sa atin upang tayo ay hindi mahatulan. Pambatas yan. Tapos sinasabi, yun namang laman ng kordero, kinain nila para magkaroon sila ng kalakasan makalabas sa Ehipto. Alam niyo kasi ang Ehipto, ito ay sumasagisag sa sanlibutan. Na ang isang believer, hindi lang siya dapat natubos pangbatas, kundi dapat siya ay nailabas din mula sa sanlibutan. At ang paglabas sa sanlibutan ay nangangailangan ng kalakasan ng gagaling sa karne ng kordero. Katulad natin ngayon, tayo ay mga taong natubos na tayo. Ligtas na tayo. Hindi na tayo makakatulan. Si Kristo ang ating kordero. Inalis niya ang ating kasalanan. Pero kailangan mailabas din tayo sa sanlibutan. Dapat ang isang believer, hindi siya nabubuhay sa mga makasanlibutang bagay. Anong kailangan natin? Kalakasan. Dapat kumakain ka sa Panginoon upang mula sa pagkain sa Panginoon, meron tayong lakas para palaging hindi maakit ng sanlibutan. Kasi ang sanlibutan ay umaakit yan eh. Kaya itong sanlibutan na umaakit, matindi ang kapahamakan na dinadala nito sa buhay ng Kristiyano. So naalala ko sa Dealing with the World, the Watchman sinabi niya, mas defiling daw yung world kesa sa sin eh. Na ang ibig sabihin nito, mas matindi yung damage na ginagawa niya sa isang mananampalataya. Kasi, tama naman, pag nagkasala ka, of course, ayaw natin magkasala. Kung nagkasala ka, pwede mo itong ihayag sa Panginoon. Aminin, i-confess, hingin ang kanyang dugo para linisin tayo, hugasan tayo. Kaya, kagyat, matatanggap mo ang kapatawaran ng kasalanan mo. Makakabalik ka sa salamuha. Kasi yung kasalanan, ito ay pumuputol sa ating salamuha sa Panginoon. Pero, mabilis lang ito. Kapag nagkaroon ka ng pandama sa kasalanan, pwede mo i-confess sa Panginoon. At ora mismo, mahuhugasan ka ng dugo ng Panginoon. Okay ka na. Pero ang sanlibutan, hindi ganyan kasimple. Sabi niya, yun daw sanlibutan, kinikidnap niya yung mga believer. Dinadala niya sa kanyang mundo. Mawawala ka sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi niya, mas matindi ito. Kaya anong kailangan mo? Yung laman ng kordero. Malakas ka. Hindi ka kayang akitin ng mga makasanlibutang bagay. Sabagat kung tayo ay ligtas sa sanlibutan,
maalab yung ating espiritu para sa Panginoon. Nakakapaglingkod ka, kaya mo siyang mahalin ng unang pag-ibig, nananatili ka sa buhay eklesiya, lumalago ka, natatransforma ka. Pero lahat ng ito mawawala pag ang isang believer kinidnap ng sanlibutan. Kaya marami sa mga kapatid na hindi nagmi-meeting ay mga nahulog sa sanlibutan. At ang dahilan, hindi kumakain sa Panginoon. Walang lakas. Kaya doon sa Feast of the Passover, isa sa mga item doon ay yung pagkain ng laman ng kordero na nagbigay sa kanila ng kalakasan upang lumabas sila sa sanlibutan, sa Egypt. Amen. Amen. Okay, so sabi niya rito, Christ today is the Lamb with His blood for redemption, and with Himself for strengthening and nourishing us so that we can walk on God's way out of Egypt. Oh, inulit yan. At the same time, we also eat Christ as the unleavened bread, signifying that we are living a sinless life. So yung isang item naman na binabanggit dito, yung isa ay paglakad mula sa Ehipto. Yung isa naman, kumakain ng tinapay na walang lebadura upang makapamuhay sa isang pamumuhay na walang kasalanan. Sabi, Brother Danny, mahirap yan. Ano naman tayo? Madalas nagkakasala eh. Katulad ng pagsisinungaling. Napaka-instant yan. Hindi lang yung pagsisinungaling na matindi. Minsan, maski yung mga white lie. Kumain ka na ba? Sasabi mo, oh brother, pero sa totoo, hindi ka pa kumain. Ayaw mo lang makikain. Oh, white lie yan. Kasinungalingan din yan. Kaya occasionally, nagsisinungaling tayo. Nagagalit din tayo. Madali tayo mainis, lalo na pag wala tayo sa espiritu. Nagkakasala ka. Madami. Minsan, maski walang action sa kaisipan, nagkakasala. Diba? So, ano ba sinasabi rito na living a sinless life? So, ganito siya. Yung binabanggit kasi rito ay lebadura. So, mga kapatid, ang lebadura ay kasalanan na may kinalaman sa pamumuhay. So, iba ito. Yung kasalanan na mga occasional, hindi yan naiiwasan. Katulad ng sabi sa 1 John, pag sinabi mo, hindi ka nagkakasala, sinungaling ka. May tao ba namang hindi nagkakasala? No? Kaya sinabi sa John na kung nagkasala ka, tuusin mo. Pero dito, ang sinasabi, dapat meron kang pamumuhay na hindi nagkakasala. So, yung kasalanan dito, may kinalaman siya sa pamumuhay ng isang tao. Halimbawa, ang isang tao na nakikiapid, yan ay pamumuhay. At yan ay lebadura. So, hindi pwede yung ganun. Nangangalun niya, nakikiapid. So, pamumuhay niya, ganyan, ang dumi. Lasenggo. Mabuti kung paminsan-minsan nag-shot lang Pero hindi, umaga pa lang umiinom. Mayat-maya, amoy alak. Yan ay pamumuhay, yan ay lebadura. No? Kaya sinabi sa atin, yung mga lebadurang kasalanan, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Basahin nyo sa 1 Corinthians chapter 5. Binanggit ni Pablo yung mga kasalanan na may kinalaman sa pamumuhay. Halimbawa, hindi naman masamang mangutang. Kung nagipit ang tao, nakahirap. Pero dapat bayaran mo. Di ba? Pero kung yung mga tao, nangungutang, hindi nagbabayad, ganyan yung pamumuhay nila. May mga utang pa sila, hindi nila nababayaran. Yan ay mga pamumuhay na may lebadura.
Pag ganyan yung buhay mo, ibig sabihin, dapat ayusin mo, tuusin mo, bayaran mo lahat ng utang mo. Kung hindi, pumunta ka sa tao. Makiusap ka, hulug-hulugan mo upang matuos mo yung mga kasalanan na may kinalaman sa pamumuhay. Kasi ang kasalanan, occasional nagagawa. Pero pag naging buhay mo na yung kasalanan na yan, libadura na yan. Yan ay kasalanan na may kinalaman sa pamumuhay. O sabihin natin, yung pagsisinungaling. Pero kung buhay mo na yan, lahat ng kadalasan, palagi kang ganyan, nagsisinungaling, magiging libadura yan. Kaya ang kasalanan dito na tinutuos ay kasalanan na may kinalaman sa pamumuhay. Ibig sabihin, linisin mo yung buhay mo. Mabuhay ka sa isang pamumuhay na walang libadura. So yun yung sinasabi rito. No? At tuwing kumakain tayo ng tinapay, nagpapaalala sa atin. Nagpe-piesta tayo sa isang pamumuhay na sinless. Malinis. No? Ang iyong buhay. O magnegosyo ka. Yan ay pamumuhay. Pero kung ang negosyo mo ay marumi, libadura yan. No? Kaya kailangan malaman natin na yung binabanggit na kasalanan dito, may kinalaman sa pamumuhay ng isang tao. Bilang Kristiyano, dapat sinless living meron tayo. In the enjoyment of Christ, we must eat His flesh and drink His blood, so that we may have His eternal life, and eat Him as the heavenly bread, so that we may live forever through His word, which is Spirit and light to us. Yung buhay ng isang believer, dapat isang pamumuhay na nagtatamasa sa salita ng Panginoon. Hindi pwede mabuhay ang isang believer na walang salita. Katulad ng ating morning revival, itong ginagamit kong material, ito ay salita ng Diyos. May schedule siya. Every day. Kaya pag sinasabi ko, week 8, ibig sabihin, dapat nandiyan ka din sa week 8. Day 1, Monday yan. Dapat Monday nagbasa ka. Okay, bukas. Day 2, dapat nagbasa ka. Ibig sabihin, isang pagpipiesta yan sa buhay ng isang believer. Na kumakain ka, nagtatamasa ka sa Panginoon. Kaya nga, gumagawa tayo ng mga preview upang masigit na tumulong ito para ang mga kapatid makapasok. Yung iba, hirap ngumuya. So, sabi niya, Brother Danny, steak kasi yan. Hirap nguya yun. May yung ipin nila, ano. Kaya itong mga preview, medyo tinutunaw natin. Mas madaling mapasukan, maintindihan, no? At baka dagdag sa enjoyment ng mga believer. No? Kailangan yung buhay natin, merong isang pagpipiesta sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. In John 3, we see that Christ as the bridegroom, who is above all things, speaks the word of God to spread God. Following the spreading of God, He gives the Spirit without measure. Then He gives the eternal life. So dito, binanggit na ang pagsasalita ng salita ng Diyos ay upang ipalaganap ang Diyos. Gospel yan. No? At isa sa mga responsibility ng mga believer ay maghayag ng ebanghelyo. Ito ay para sa pagpapalaganap. Dapat meron din tayong buhay na ganyan. Kaso kung hindi ka lumalapit sa salita, wala kang maihayag, wala kang lakas. No? Kaya, importante, dumudulog tayo sa salita at sa panahon ng pangangailangan, nagbibigay tayo ng mabuting balita. So, yan yung sinasabi sa atin. Then he also refers to the Feast of Tabernacles, signifying the consummation of God's full salvation organically. After the full harvest of their crops from the good land, the Jewish people observed the Feast of Tabernacles to worship God and enjoy what they had reaped.
Amen. So, dito na tayo sa Feast of the Tabernacle. So, ito yung pinaka-main topic niya. Sabi niya, yung Feast of the Tabernacles, sumasagisag siya sa kasukdulan ng puspos na kaligtasan. At ito ay organically, buhay ito. Kanina binanggit natin yung isang kaligtasan, judicially, pangbatas. Dalawang aspect yung kaligtasan natin. Yung isa ay pambatas, yung isa ay organikong kaligtasan. Yung pangbatas, may kinalaman siya sa katwiran. Tayo ay inaring matuwid sa pamamagitan ng katubusan ng Panginoon. Pambatas yan. Pero kailangan din natin ng isang organikong kaligtasan na ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng buhay. Katulad ng ang buhay ay nagtatransforma. Pinapabanal tayo, binabago tayo. Ano pa? Winawangis tayo sa unang anak ng Diyos, si Jesucristo, hanggang sa marating natin ang kaluwalhatian. So lahat ng mga item na ito ay mga kaligtasang organiko na sinasagawa sa pamamagitan ng pambatas, sa pamamagitan ng buhay na nasa espiritu. Kaya ang pagtatamasa dito sa kapistahan ng mga tabernakulo ay may kinalaman sa organikong kaligtasan. Ito ay tumutukoy sa panahon ng kanilang pag-aani. So yung mga anak ni Israel, pagkatapos ng kanilang full harvest, yung full harvest, ito yung bunga ng mga ani sa mabuting lupa. So dito, ang istorya dito ay nakapasok na sila doon sa mabuting lupa. At yung kanilang full harvest, pag nakuha na nila lahat ng mga kayamanan mula sa mabuting lupa, magkakaroon sila ng kapistahan. Magsasama-sama sila at itong pagsasama-sama nila ay isang malaking kapistahan ng panahon na yon. At yan ay tinatawag na kapistahan ng mga tabernakulo na sinasagawa nila. So corporate ito. Feasting, corporate. Parang isang malaking meeting, isang malaking pagsasama-sama ng mga Israelites. Kumakain sila dyan. Ang saya niyan. Ibig sabihin, tapos na yung mga pagpapagal. Harvest na eh. Ako, daming mga pagkain nung panahon na yan. Ang mga tao ay nakafocus sa mayamang bunga ng kanilang pagpapagal doon sa mabuting lupa. Kaya kainan na yan. Yan, yung pistahan yan. Amen. Actually, their coming together was a real picture of blending. Okay, so blending pala ito. Okay. So, all the people of Israel were required to go to Jerusalem 3 times a year for their blending. The last time was in the fall after the harvest to enjoy their produce from the harvest of the good land in their praise to God with adoration, to bless God and speak well of God. So, yung panahon na yan, sila ay nagsasama-sama, nagpupuri sa Panginoon, kumakain, nagpupuri sa Panginoon. Nagpapasalamat sila at tinuturing nila na lahat ng meron sila ay bigay ng Diyos sa kanila. Ito ay mga pagpapala ng Diyos na naging bunga ng lupa na binigay sa kanila ng Diyos kung saan sila ay nagpagal. Kaya nung panahon na yan, yung kapistahan na ito, merong tinatawag silang mga pagsasalita ng mga papuri sa Diyos, pasasalamat, papuri, at nagpipiesta sa mayamang bunga ng mabuting lupa. At yung pagsasama-sama nila, sabi nito, blending yan. Sa panahon natin, kailangan nagbe-blending tayo. Hindi lang local church. Dapat yung church lumalabas para makipag-blend sa ibang mga kapatid. Dapat mapalaya tayo sa localism. Wag palaging sa lugar natin. Kailangan, lalo na yung mga RO elders, maggawa sila ng pagsasaayos na mailabas nila ang mga kapatid mula sa locality nila
at makipaghalo sa ibang mga kapatid. Kaya yung mga Israelites, 3 beses isang taon, pumupunta sila sa Jerusalem. Yung Jerusalem, yun yung tinakdang lugar ng Diyos sa Lumang Tipan para sila ay mag-blending, magsama-sama, magpiesta, no? Kumain sa kasaganaan ng mabuting lupa at magpuri sa Panginoon. No? Magsaya. Piesta magsaya. Yan ay ang pagtatamasa sa Lumang Tipan. Kaya sinasabi natin, bagamat may pagdurusa, pero sa pamamagitan ng mga kapistahan, nawawala na yon. Dapat ang kapistahan natin ay ang Panginoon. Kaya maganda itong topic. Kasi yun nga yung message natin ngayon ay tungkol sa pagtatamasa sa Panginoon. Amen. God ordained the Feast of Tabernacles so that the children of Israel would remember how their fathers, while wandering in the wilderness, had lived in tents, expecting to enter into the rest of the good land. Everyone had a tent, and God had a tabernacle among these tents. So the Feast of Tabernacles was a remembrance of God's history, God's story. This points to what the Lord said when He established His table. He told us to eat the bread and drink the wine in remembrance of Him. The Lord's table is a remembrance, just as the Feast of Tabernacles was a remembrance. Amen. So yung palang yung mga feast, meron siyang implication ng remembrance. Ibig sabihin, inaalala nila. Yung mga feast kasi nung Lumang Tipan ay sinasagawa din bilang pag-aalaala sa mga istorya na nangyari noong mga nakaraang panahon. O, hindi ba? Halimbawa, yung Feast of Passover, yun ay nangyari sa Egypt nung gabi na yan. Ngayon, yung mga next generation, wala sila doon. Hindi nila alam yung nangyari noon. Ngayon, itong mga feast ay upang ipaalala at huwag kalimutan yung ginawa ng Panginoon nung panahon na yon. Ayaw ng Panginoon kasi yung mga kabutihan, mga pagpapala niya, kinakalimutan natin. Gusto niya, inaalala yan. Inaalala yung mga bagay na yan. Kaya, pag ginagawa nila yung Feast of the Unleavened Bread, Feast of Passover, kinikwento tuloy nila doon sa kanilang mga anak, ano ba yung nangyari nung gabi na yun? Ano ba itong kordero? Ano ba ang ibig sabihin nito? So yun ay isang pag-aalaala na yan ay gusto ng Diyos. Ganon din yung Feast of the Tabernacles. Bago sila kasi nakapasok doon sa mabuting lupa, tumira muna sila sa mga tolda. At yung mga tolda na yon, yun yung naging tabernakulo nung panahon na yon. Para sila nagka-camping. Mga tents. Mga tent. Bawat isa may tent. Mahirap pero masaya. Kaya yun ay isang istorya na sinasagawa nila nung panahon na yon. Di ba? Ngayon, panahon naman natin, yung Lord's Table ay remembrance yun. Kung saan inaalala naman natin yung crucifixion ng Panginoon na sinagawa niya 2,000 years ago. At ito ay pinapaalala sa atin sa pamamagitan ng hapag ng Panginoon. Kaya yung hapag ng Panginoon ay isang kapistahan ng kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin. At sa parehong pagkakataon, inaalala rin natin yung kanyang suffering, yung kanyang dugo na naidaloy, yung kanyang pag-ibig. So lahat ito sinasagawa sa Lord's Table meeting. Amen. So salamat Panginoon na binigyan mo kami ng mga liwanag tungkol sa mga kapistahan at kahalagahan nito. Nanawa sa panahon namin sa bagong tipan, patuloy namin maisagawa ang mga kapistahan na ito, ang kanilang kahulugan, makapasok kami upang sa ganoon ang aming pamumuhay ay maging puspos ng pagtatamasa sa iyo. Salamat sa umagang ito. Amen.